taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, habang paalis na si Jesus ay may isang lalaki patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kung hindi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyan ay tinupad ko mula sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Pumayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mga mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muli sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayon, sinong maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap para sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino man mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap na makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig, at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpala pong linggo sa ating lahat, no? Ito ay araw para sa ating mga pamilya, para sa pagsimba, araw para sa Diyos. Mga katinig, napakaganda ng ating gospel for today, no? Ang isang mayaman na lumapit sa Panginoon, no? So, isa-isahin natin yung mga makukuha nating detalye, ano, upang mai-apply natin sa ating buhay. Una, isang mayaman na tao na naghangad ng magandang kinabukasan para sa kanyang kaluluwa o magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsunod niya sa mga utos ni Moises, no? Itong lalaking to, sa aking pag-aanalisa, is mabuti din tao. Isipin mo naman, no, na simula pagkabata, nasunod niya yung 10 utos. Malamang kahit si Father, yung kanina yung nagsasalita, o sina Father Aura, Fidel Aura,
ay hindi kayang sundin. O kahit ang Pope man lang, hindi kayang sundin yung 10 utos. Kasi napakahirap siya nun. So, paano ba natin nalaman na nasunod nga ba talaga nung lalaki o baka naman nagsisinungaling? So, siyempre, ang Panginoon ay Diyos, Panginoong Hesus. Kaya, alam niya yung puso at isip ng tao. Kaya nung sinabi niya, Lord, simula ng aking panganakan hanggang ngayon, ay sinusunod ko po ang mga kautusan. Ngunit, hindi naman sinabi ni Jesus na wedding nga. Alam ko ano sa isip mo. Hindi naman ganoon. Ang sinabi lang ni Jesus is, mayroon pang isa na kulang sa kanya. Ano yun? Ano? Siyempre, ibig sabihin, tama yung sinasabi nung mayaman. Kasi hindi naman nag-react si Jesus ng wedding nga. Hindi naman totoo. Hindi naman na ganun si Jesus, di ba? So, ang sinabi ni Jesus, may kulang pa sa iyo. So, ibig sabihin, alam ni Jesus na nasa isip at puso niya at mga ginagawa niya, kaya may isa pang kulang. Ano yun, Ika? Ano? Siyempre, mayaman yung lalaki. Ang sabi ng Panginoon is, upang magkamit ka pa ng buhay na walang hanggan, maging enlightened ka o maging puspos ng kabanalan at puspos ng pagmamahal mula sa Diyos is tumulong ka sa tao, no, sa mga mahihirap, sa mga walang-wala. At ang sabi ng Panginoon, ipamigay mo ang iyong mga kayamanan, no. Ipagbenta mo ang pinagbilhan, ibigay mo sa mahihirap. So, as a mayayaman, mahirap gawin 'yon. Comment nga dyan yung ating mga viewers na mayayaman. So, kung kaya niyong gawin to, no? Diba? Mahirap. Umalis ngayon. Nalungkot na umalis yung mayamang lalaki. No? Pero hindi siya talagang masama, ha? Isipin mo na, sunod niya yung 10 utos. No, mga katinig. Mahirap nun. No? Ang masakit nun, mahirap, kulang, ang iniisip niya, kulang pa pala yung aking ginagawa, no? Na pagsunod sa utos ni Moises. Akala niya kasi sapat na yun para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi pala. No? Kasi, mayroon pang kulang. No? Yung maging ganap ka na nasa puso ng Diyos. No? Mapagbigay sa kapwa. No? Hindi yung kabig ka lang ng kabig para sa iyong sarili. No? So, sabi ni Jesus sa mga nakapaligid sa kanya at nanonood sa kanya, napakahirap mapabilang ang isang mayaman sa pinaghaharian ng Diyos, mas mabuti pang makapasok ka isang kamelyo sa butas ng karayom kesa makapasok ka isang mayaman sa pinaghaharian ng Diyos. Hindi naman to mahirap intindihin, di ba? Yung salita na ni Jesus. Inulit pa nga niya eh. Mahirap mapabilang ang isang mayaman sa pinaghaharian ng Diyos. Oh, kasi alam mo naman, hindi talaga sila magiging mapagbigay. Ang mayaman kasi hindi talaga sila mapagbigay. Kasi kung ang mayaman ay mapagbigay, hindi sila yayaman. Naunawaan po natin. Hindi yayaman ang isang mayaman kung ay sadyang mapagbigay. No? Kaya, sinabi ni Jesus ang ganong bagay. Yun naman ay analogy na hindi naman mahirap intindihin. Di ba? Isipin mo, mas mabuti pang makapasok ka isang kamelyo sa butas ng karayom. Napakaliit ng butas ng karayom ng karayom. Tapos, kamelyo, gaano kalaki ang kamelyo. Di ba? So, at sinabi pa dyan ng Panginoon na tunay nga, inuulit pa niya eh, tunay nga na mahirap pa pabilang. Sadya. So, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong magpayaman, no? Pero, ang realidad, ayun nga sinasabi ni Jesus. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus answered him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not defraud. Honor your father and your mother." He replied and said to him, "Teacher,
All of this I have observed from my youth. Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." At that statement, his face fell, and he went away sad, for he had many possessions. Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God." The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." They were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God." Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you." Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel will not receive 100 times more now in this present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and eternal life in the age to come." Sisters and brothers, Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.